Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. O CJ, sapat na iyan, binata. Wala kang mapapatunayan sa pamagitan ng pagpindot sa isang babae. Kung talagang nais mong patunayan ang iyong halaga, magsumikap ka upang magsisi siya na iwan ka sa hinaharap. Saway sa isang bihis, may edad na lalaki na mukhang marangal at marangal. Sa puntong ito, medyo huminahon na si Murphy. Napabuntong hininga na lamang siya ng mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Tama yan. Kung nais mong ipakita ang iyong halaga pagkatapos ay gumawa ng isang bagay sa iyong sarili. Sa palagay ko imposible iyon, kahit na dahil ikaw ay isang baliw. How dare you hit me today? Tapos ka na, sigaw ni Sharon na nakalatag pa rin sa lupa, hingal na hingal. Dapat mas mababa ang pagsasalita mo sa iyong sarili. Batang babae, dapat mong ihinto ang pakikipagdate sa mga mayayamang lalaki lamang. Ang mga mayayaman ay pabago-bago. Kung nais mong makipaghiwalay, linawin muna ang mga bagay sa iyong kapareha. Walang point na magsabi ng iba pa upang mag-trigger lamang ng mga emosyonal na tugon mula sa kanila, saway sa parehong lalaki kay Sharon sa oras na ito. Tumahimik si Sharon at simpleng tinakpan ang mukha ng mga kamay habang umiiyak. Hindi na talaga siya nakapagbalikan dahil ang nasa katanghaliang lalaki ay talagang isang malaking amo. Ayos ka lang ba, Sharon? Hindi sigurado si Gerald kung ano ang gagawin kaya't sinubukan niya lamang na simulan ang isang pag-uusap sa kanya sa sandaling lumakad siya. Nagulat na napatingin si Sharon kay Gerald. Hindi niya inaasahan na nandito rin siya. Tama ang sinabi ng Ginoo doon. Ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring palaging malinis ng mapayapa hanggat ang parehong partido ay mananatiling kalmado. Sa narinig, pareho kayong mukhang may magandang relasyon sa nakaraan. Ang kapalaran ay nagbabago ng mga bagay kaya talagang hindi na kailangang tratuin ang bawat isa tulad ng mga kaaway ngayon. Kay ikaw, wala ito sa iyong negosyo. Sa tingin mo ba talaga na sapat kang karapat-dapat na turuan ako? Tinapon ka din. Nakakaawa ka tulad ni Murphy, mayroon ka talagang lakas ng loob upang subukang turuan ako. Maganda lang ang intensyon ni Gerald sa kanyang sinabi. Gayunpaman, sa kabila ng pagsasabi ng halos magkatulad na mga bagay tulad ng nasa katanghaliang lalaki, ang reaksyon ni Sharon ay ganap na naiiba. Si Sharon ay labis na nag-aalala sa puntong ito, katulad ng isang bariles ng pulbura na kung saan ay nailawan lamang. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano siya magiging maayos sa sinumang mula sa anumang lugar sa mundo na nagtuturo sa kanya, ngunit isang taong tulad ni Gerald. Hindi na siya magiging karapat-dapat. Hindi ba't bumili lang siya ng 2 high-end na mga cellphone? Bakit ba siya nagpakitang gilas dito? Ang kanyang galit ay lalong nag-init nang maisip niya kung paano hindi lamang siya napahiya sa publiko, ngunit nasaksihan din ni Gerald habang binubugbog. Nagkaroon pa siya ng katapangan na ituro at sawayin siya. Hindi siya naglakas loob na pukawin si Murphy sa takot na baka magsimula siyang kumilos muli bilang isang baliw. Wala nang tanong din ang lalaking nasa katanghaliang lalaki na nagsaway sa kanya. Kaya, ang nag-iisang tao na maaari niyang idirekta ang kanyang galit ay si Gerald sa pagtatangkang ibalik ang kanyang sariling kumpiyansa sa sarili. Sinimulan niyang itulak at itulak si Gerald habang inilalabas ang lahat ng masasamang wika sa kanya. Napakalinaw nito na sinusubukan lamang niyang isab ang kanyang sariling mukha. Ang isang tulad mo ay dapat lamang na lumayo sa mga ito at mawala. Ako ay dapat bulag sa high school na kahit na isinasaalang-alang ang pag-ibig sa tulad ng isang nakalulungkot na haltak tulad mo. Umatras lang si Gerald sa bawat paghimas niya nang hindi sinabi ang iba. Sa sandaling iyon, ang sales girl mula dati ay bumalik na may dalang mga bracelet na maingat na hawak sa kanyang mga kamay. Tumigil ka! Sigaw ng sales girl sa sandaling nakita niya ang pinakakilala niyang customer na itinulak ng isang random na babae. Ang isang galit ay nagpasimula sa sales girl na parabang ang kanyang sariling asawa ay sinampal lamang ng ibang babae. Tumakbo siya upang pigilan kaagad si Sharon. Mawala yungol ni Sharon habang tinutulak palayo ang sales girl. Naririnig ang tunog ng pagkabasag. Ang 2 magagandang kahon na isinagawa ng sales girl ay pareho sa lupa. Ang tunog na nagmula sa loob ng mga kahon ng nahulog ay hindi masyadong nakasisiguro. Ang lahat na nakakita ng pagplay ng kaganapan ay tumahimik. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang alahas sa tukoy na shop na ito ay napakamahal. Sa paghusga mula sa kung gaano kagaling ang 2 kahon sa sahig, ang mga nilalaman ay tiyak na hindi lamang anumang regular na alahas.
Ang mapanirang tunog ay tiyak na nakabalik kay Sharon sa kanyang katinuan. Ang mga Brazil na Jade. Hindi inaasahan ng sales girl na si Sharon ay magiging ganito karahas. Habang nakatingin siya sa dalawang kahon sa sahig, nagsimulang mabuo ang malamig na pawis sa noo niya. Huminga, sumubo siya kaagad at sinimulang iunpak ang unang kahon. Nang buksan niya ito, nakikita ng lahat na ang jade bracelet ay nasira na sa 3 piraso. Oh my! Iyon ay hindi hitsura ng anumang ordinaryong bracelet ng jade. Ito ay isang kahiyan na ito ay nasa 3 piraso. Tila isang Hitchin jade bracelet. Sasabihin kong nagkakahalaga ito ng 7,500 dolyar. Sayang ang nasira ngayon. Masyadong bayolente ang batang babae na iyon. Dapat niyang bayaran ang buong halaga dahil siya ang nagtulak sa sales girl. May isa pang kahon. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa mga nilalaman nito. Maraming tao roon ang nagmumuni-muni sa bagay na ito habang nakatingin kay Sharon. Samantala, ang sales girl ay nahulog sa gulat at nakalimutan kahit na humingi ng paumanhin kay Gerald. Sinimulan niya kaagad ang pagbukas ng pangalawang kahon. Kapag binuksan niya ito, ang lahat doon ay agad na sumigaw ng malakas. Iyon ang dragon ng Jade. Ang nag-iisang Jade Dragon. Narinig ko na kung titingnan mo ng maingat, makikita mo ang hugis ng isang dragon sa loob mismo ng Jade. Narinig ko rin ang tungkol dito. Isa ito sa pinakamabentang item sa shop na ito. Ginawa ito ng isang napakadalubhasang master alahas. Nagkakahalaga ito ng 32,000 dolyar. Sa kabutihang palad para sa marahas na ginang, hindi nasira ang bracelet ng Dragon Jade. Isipin kung magkano ang pera na kailangan niyang mabayaran. Ano ang ibig mong sabihin salamat hindi ito nasira? Ito ay ganap na mahalaga na ang kulay ng Jade ng isang piraso ng Dragon Jade ay pinananatili. Kung ang kombinasyon ng kulay ng piraso ng Jade Dragon ay nabalisa, kung gayon hindi na ito magiging sahugis ng isang dragon. Kung mangyari iyon, mas makabubuti na lang ang basagin ang pulseras. Maraming taong may kaalaman ang aktibong nagbabahagi ng kanilang mga pananaw. Wow, nagtataka ako kung nasaan ang may-ari ng mga pulseras. Kahit na ang nasa katanghaliang boss mula sa mas maaga ay nagulat sa paglipas ng mga kaganapan. Ano ang nangyayari dito? Sa sandaling iyon, ang batang manager ng tindahan ay sumugod. Nang makita niya ang dalawang mga brasel na jade sa kanilang mga kahon na nasa sahig pa rin, agad na namumutla ang kanyang mukha. Ano pa ang ginagawa mo rito? Dalhin agad ang bracelet ng Dragon Jade sa Master Alahas. Suriin niya ito upang makita kung ang hugis ng dragon sa Dragon Jade ay nasira. Okay. Kaagad. Pagkatapos ito. Bakit ka pa nandito? Sigaw ng manager, sobrang balisa ang boses nito. Ang sales girl ay muling nakalimutan na humingi ng paumanhin kay Gerald at simpleng sumugod upang makipagkita sa master perhiasan upang ma-appraise ang bracelet ng Dragon Jade. Miss, manatili ka sa shop. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kabayaran sa sandaling ang mga resulta ng pagtasa ay lumabas, malamig na sinabi ng manager kay Sharon. Hindi ko sinadya na basagin ang pulseras. Gusto ko lang siyang itulak. Maamo na sabi ni Sharon. Kapag narinig niya kung gaano kamahal ang dalawang brasel na jade, siya ay natakot ng labis na ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig tulad ng jelly. Siyempre hindi mo sinasadya, ngunit nasa tabi iyon. Habang naghihintay ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa iyong pamilya. Kung ang Dragon Jade bracelet ay hindi nasira, kung gayon kakailanganin mo lamang na magbayad para sa Hitchin Jade bracelet, sagot ng manager. Kahit na si Gerald ang bumili ng dalawang brasel na jade, nanatili siyang tahimik. Galit na galit siya at nagalit sa ngayon. Pasimpleng nais ni Gerald na payuhan si Sharon ng mas maaga ngunit tinatrato niya ito na parang hindi man lang niya nakita bilang isang tao. Nagpasya siyang hindi na magsabi ng anuman sa oras na ito. Pinili niyang simpleng titigan si Sharon sa katahimikan. Damn it! Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Gaano ako kapuspalad na masagasaan kaming pareho sa parehong araw, kunot no ni Sharon habang nilalabas ang kanyang cellphone upang tumawag. Naturally, hindi niya tatawagan ang kanyang pamilya. Kung nalaman ito ng kanyang mga magulang ay siguradong papatayin nila ito. Ang tanging taong naiisip niya ay sina Hayward at Lillian. Sa sandaling nakipag-ugnay na siya sa kanila, ang tanging bagay lamang na magagawa niya ay maghintay para sa mga resulta ng pagsusuri.
Mahigpit na kinuyom ni Sharon ang mga kamao habang nakatingin sa parehong Gerald at Murphy. Siya ay may isang nagbabantang tingin sa kanyang muka na parang sinasabi niya sa kanila na haharapin nila ang kanilang parusa maaga o huli. Sandaling dumating sina Hayward at Lilian. Sa sandaling ang buong kwento ay ipinaliwanag kay Hayward, siya ay nagalit. Lumitaw siya na pinakagalit sa katotohanan na si Sharon ay binugbog. Sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong ni Hayward. Murphy, sigaw ni Sharon. Bagaman hindi talaga nakakasama ng maayos si Hayward kay Sharon, nanatili pa rin siyang hindi siguradong relasyon kina Sharon at Lilian. Habang ang mga tinaguriang karibal sa pag-ibig ay nagkakaharap, sila rin ay kapwa na puno ng puot. Agad na kinuha ni Hayward ang isang base na malapit sa kanya at binasag ito sa ulo ni Murphy. Ang basag ng baso ay narinig at sa hindi oras, lahat ng dugo ay dumadaloy mula sa ulo ni Murphy. Sa umpisa ay nagulat si Murphy ng tahimik sa sirang bracelet. Hindi niya inaasahan ang Hayward smashing ang base ng direkta sa kanyang ulo tulad nito. Dahil sa kanyang kakulangan sa paghahanda, ang nagawa niya lang ay manatiling nabalot sa lupa, ang kanyang dugo ay bumubuo ng isang maliit na lababo sa sahig. How dare you mess with me? Papatayin kita. Sa kabutihang palad, pinigilan ng manager ang Hayward bago niya ipagpatuloy ang pag-atake kay Murphy. Ang ilang mga mabubuting tao ay tinulungan si Murphy na tumayo bago tumawag para sa isang ambulansya. Sige. Bakit nandito ka rin, Gerald? Sa wakas ay nakita ni Lilian si Gerald na nakatayo sa gilid. Huwag mo nang banggitin ang kanyang pangalan. Kung hindi dahil sa nakalulungkot na jerk na iyon, hindi ko masira ang $7,500 na Hetian Jade Bracelet at ang $32,000 na Dragon Jade Bracelet, sagot ni Sharon na may aswang na naiinis sa muka. Halika ulit. Higit sa $30,000. Napatulala si Harvey. Sa pamagitan ng telepono, sinabi lamang ni Sharon na nakasalamuha siya sa isang aksidente sa Trinity Jewelers Shop. Hindi niya nabanggit ang anuman tungkol sa kabayaran o labis na gastos. Naturally, wala siyang imik sandali nang marinig niya ito. Ganon din kay Lilian. Dahil sa kanyang kaba, sinimulang sawayin ni Lilian si Gerald. So paano kung nabugbog si Sharon? Ano ang gagawin sa iyo? Sa palagay mo ba kailangan mong humakbang upang matigil ang away? Sino sa tingin mo kahit sino ka? DM na ito. Kaya ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi mo ba babayaran ang bayad? Itinuro ni Lilian si Gerald habang patuloy ito sa pagmumura sa kanya. Hindi ako makapaniwala na sa palagay mo napakahusay mo dahil lang sa bumili ka ng 2 cellphone. Nakasusuklam. Oy Lilian, iwan mo na lang siya be. Hayward, maaari ba kayong pareho na tulungan akong malaman kung ano ang dapat kong gawin upang makalikom ng gayong pera? Hindi man handa si Gerald sa pandiwang atake mula kay Lilian. Natigilan siya sa isang punto na hindi man niya alam kung paano ito pabulaanan. Hindi siya may kumpara. 3 taon lamang ang nakalilipas mula nang hindi na sila nakipag-ugnay sa isa't isa, ngunit sa oras na iyon, ang alinman sa nanatili na damdamin ni Sharon ay tila tuluyan ng sumingaw. Nasa labas na. Wala na ang mga resulta ng pagsusuri. Sigaw ng Sales Girl. Tuwang-tuwa siya sa oras na ito. Sina Hayward, Sharon at ang iba pa ay nakatingin sa kanya, inaasahan ang kanyang anunsyo nang nakabukas ang mga mata. Mabuti na lang at hindi nasira ang bracelet ng Dragon Jade. Sa makatuwid, kailangan mo lamang bayaran ang kabayaran para sa Hetian Jade Bracelet na $7,500 lamang, paliwanag ng Sales Girl. Oh, salamat sa Diyos! Nang marinig ito ni Sharon halos himatayin siya. Ang napakalaking bigat sa kanyang mga balikat ay naangat at gayon din ang karamihan sa kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, nanatili ang isa pang problema. Ang $7,500 ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Ano ang magagawa niya upang makalikom ang lahat ng pera? Hayward, Lilian, magkano ang pera mo? Kailangan mo akong tulungan. Parang umiiyak ulit si Sharon. Mayroon akong mga $4,500 sa akin sa ngayon. Kumusta naman ikaw, Lilian? 750 lamang, sagot niya. Mayroon din akong 750 rin, ngunit ang pagdaragdag ng lahat magkasama magkakaroon kami ng halos $6,000. Kulang pa rin ako sa $1,500. Sabi ni Sharon habang nagtatampo siyang nagtatalon. Huwag ka lang mag-alala, tatawag muna ako sa tatay ko. Hihilingin ko lang sa kanya na ilipat ang halagang iyon.
Nararamdaman ni Hayward na gumaan ang kanyang pitaka habang isinasaalang-alang niya kung magkano ang pera na gugugol niya. Gayunpaman, tiyak na mawawalan siya ng mukha kung sasabihin niyang wala siyang pera sa harap ng maraming tao. Ang tatlo sa kanila ay nag-aalala sa tabi ng tindahan nang tumawag si Hayward. Tatay. Kailangan ko ng $1,500. Ito ay mahalaga. Makakatanggap ka ng pangalawang batch ng pera ng bayad sa loob ng ilang araw, tama ba? Kailangan ko talaga ng pera ngayon, okay? Sige. Isinara ni Hayward ang telepono at makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang tunog ng kanyang abiso sa WeChat. Ang pera ay matagumpay na nailipat. Ayos lang. Mayroon kaming sapat na pera ngayon. Sabi ni Hayward na may ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, napuno ng paghanga si Sharon kay Hayward. Naramdaman niya na hanggat nandiyan siya, palagi siyang magiging ligtas at ligtas. Pinatunayan niya sa sarili na tiyak na papakasalan niya ito balang araw. Si Lilian naman, nakaramdam ng bahagyang hindi mapalagay na panonood kay Hayward na gumastos ng $6,000 kay Sharon. Ang kanyang paninibugho ay ginagarantiyahan bilang kung sino ang hindi makaramdam ng ganoong paligid ng isang napakahusay na tao. Nagsasalita ng aling boss, maaari mo ba akong bigyan ng sirang bracelet? Pagkatapos ng ilang pag-aayos, posibleng may susuot pa rin ito, sabi ni Hayward sa manager. Ay, oo naman, bakit hindi? Umiling ang manager pagkatapos ay may isang ngiting ray sa kanyang mukha. Pagkatapos ay kinuha ni Hayward at ang iba pa ang sirang bracelet na jade mula sa kahon nito at sinuri ito upang makita kung maaari pa rin itong ayusin. Habang nangyayari ito, muling nagpakita ang sales girl, sa oras na ito ay may dalawa, bago, magandang nakabalot na mga kahon. Humihingi ako ng paumanhin para sa paghihintay ko sa iyo ng matagal, Crawford. Parehong nakapak na mabuti ang parehong mga braso ng JD ngayon, magalang na sabi ng sales girl habang ipinapasa kay Gerald ang mga kahon. Salamat, sagot ni Gerald habang tumango at kinuha ang mga kahon sa mga kamay nito. What the sige? Ha? Parehong natulala sina Sharon at Lilian habang pinapanood ang pag-alis ni Gerald kasama ang dalawang kahon. Ang mga kahon na naglalaman ng dalawang jade bracelets ang kinatatakutan ni Sharon kanina lang. Sa oras na malutas ang kanyang issue, naramdaman ni Sharon na sa wakas ay nakahinga ulit siya. Gayunpaman, naramdaman niya ngayon na parang sinipa siya sa kanyang ulo. Naging blangko ang kanyang isipan. Si Gerald ang bumili ng dalawang jade bracelets. Lumaki ang mga mata ni Lilian at Hayward dahil sa pagkabigla. Lalo na ito ang kaso para kay Lilian. Laking gulat niya na hindi niya hinawakan ng mahigpit ang isa sa mga piraso ng jade at hindi sinasadyang ibinagsak ito sa lupa kung saan ito nabasag. Teka! Gerald! Ikaw! Ikaw ang bumili ng dalawang bracelet na jade, nagtatakang tanong ni Lilian. Pasimple siyang binaliwala ni Gerald at nagpatuloy sa paglalakad palayo na may hawak na mga bracelet na jade. Sobra siyang nagalit sa oras na ito. Hindi na kailangang maabala pa sa pagpapaliwanag ng anuman sa kanila. Humph! Kaya niyang bilhin ang mga ito gamit ang pera ng ibang tao. Kalimutan mo na siya. Sharon, Lilian, pumunta tayo sa isang restaurant at i-enjoy ang isang masarap na pagkain ng magkakasama. Ayaw ni Hayward na malamangan. Pita! Naramdaman niya na parang sinampal siya ni Gerald ng malakas sa kanyang mukha. Ang tanging dahilan lamang na handa siyang gastusin ang gayong pera ngayon ay dahil gusto niyang makuha si Sharon. Kahit na anong gawin niya, malinaw sa kanya na nalamangan siya ni Gerald sa oras na ito. Ano ba ang nangyayari dito? Siya ba talaga ang bumili ng jade bracelets? Saan niya nakuha ang lahat ng perang iyon? Malakas ang boses nila nang mapatanong sila paglabas ng tindahan ng alahas. Parehong bumigat ang loob ni Sharon at Lilian. Pareho silang natatakot na ito nga ang katotohanan. Kung si Gerald ay mas mayaman ngayon kaysa sa kanila, mas nakakatakot iyon kaysa sa mga pangyayaring naganap sa shop kanina. Sa isang saglit, biglang nagkaroon ng ideya si Lilian. Bakit hindi natin yayain si Gerald na sumamang kumain? Pagkatapos kumain, pwede natin siyang tanungin tungkol dito. Kung tutuusin, nakita niyo siyang bumibili ng mga cellphone noong huling pagkakataon. Siguro mayaman talaga siya. Dapat nating tanungin siya tungkol dito para malaman natin ang totoo. Mukhang magandang ideya iyon, hindi ako sigurado kung papayag siya na sumama sa atin pagkatapos ng trato ko sa kanya kanina, sabi ni Sharon na medyo nag-aalala. Relax, ako nang bahala. Ano sa palagay mo, Hayward?
Dapat ba nating imbestigahan at alamin ang katotohanan dito? Tanong ni Lilian. Si Hayward ay may irritabling ekspresyon sa kanyang muka hanggang sa puntong tinanong siya ni Lilian para sa kanyang opinyon. Ay oo, sigurado. Regular na sama-samang kainan lang naman to. Sige na tawagin mo siya. Si Hayward ay nagkakaroon ng magkahalong damdamin tungkol sa buong sitwasyon ngunit dapat niyang aminin kahit na siya ay naging kuryos sa kung ano ang nangyayari. Noong nakaraan, si Murphy ang pinakamalakas na kakumpetensya ni Hayward. Nabanggit nga ni Sharon na halos nahulog ang loob niya kay Gerald noong mga high school, hindi niya gaanong itinuring si Gerald bilang isang kalaban. Ngayon, gayunpaman, siya ay naliwanagan ng mapagtanto na ang mukhang mahirap na batang ito ay ang pinakamalaking threat sa kanya. Ang paraan ng pag-uusap ni Sharon at Lilian tungkol sa kanya ngayon ay ang patunay doon. Nang matapos na ang pag-usap ng mga babae sa bagay na ito, tinawagan ni Lilian si Gerald sa kanyang cellphone. Sa kabilang dulo ng linya, naglalakad si Gerald dala ang mga pulsera sa kamay nang magsimulang magbibrete ang kanyang cellphone. Sinuri niya kung sino ang tumatawag at nakita na si Lilian iyon. Natanggap niya ang numero ng kontak ni Gerald nang nagkita sila sa bayan para sa isang dinner sa huling pagkakataon. Hello Gerald. Nasaan ka na ngayon? Magiging prangka ako, medyo nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko sa iyo kanina. Ngayon nakalmado ako, napagtanto kong hindi kita dapat tratuhin ng ganoong paraan. Pasensya na rin. Masyado akong na-impulsive kanina. Sigaw ni Sharon na nagmamadaling makisama sa tawag. Sa katunayan, pareho naming pinagsisisihan na tinatrato ka namin ng masama noon. Gusto ka naming imbitahan na kumain kasama namin ngayon para maaari kaming formal na humingi ng tawad sa'yo. Para pag-usapan natin ang mga nangyari noon. Pagpapatuloy ni Lilian. Isang malaswang ngiti ang nasa mukha ni Gerald habang naririnig ang lahat ng ito. Kung hindi siya lumabas ng shop na may dalang mga bracelet na jade, hindi nila maiisip na humingi ng tawad noong una pa lang at hindi nila magagawang nayayain siya para pag-usapan ang nakaraan. Sa madaling alita, tungkol sa pera muli ang lahat ng ito. Kung mayroon kang pera, gusto ng mga tao na makipagkaibigan sa'yo. Gayunpaman, kung wala kang pera, magiging masaya ka na kahit na maalala nila ang iyong pangalan. Alam na alam iyon ni Gerald. Hanggat mayroon siyang pera, siya at si Sharon ay maaaring bumalik pa rin mula sa kung saan sila tumigil at magpanggap na parang hindi naganap ang 3 taong agwat. Haha! Okay lang, kalimutan mo na ito. Hindi ito big deal. Ayaw pumunta ni Gerald. Hindi Gerald, gusto talaga kitang imbitahan. Hindi naman maliit ang tingin mo sa amin, hindi ba? Hindi mo hahamakin ang sarili mong mga kaklase sa high school, tama ba? O lihim mo ba kaming minamaliit dahil pumapasok ka sa Mayberry University habang kami ay kumuha lamang ng mga normal na entrance exams para sa mga normal na university at college? Ganoon pala ang tingin mo. Walang kahiyang sinabi ni Liana. Alam mo na hindi ko sinasadya yon. Okay, sabay na tayong kumain. Sambit ni Gerald bago bumuntong hininga. Bakit magiging walang hiya ang kahit sinong tao? Walang masabi si Gerald. Gayunpaman, dahil ito ay pagkain lamang, handa siyang kumain lang at matapos din agad dito. Kung sa bagay, wala naman siyang kawala. Bukod pa dito, ito ay isang angkop na oras para mapigilan niya ang mga ito na magkaroon ng anumang masabi tungkol sa kanya sa hinaharap. Sasama lang siyang kumain sa kanila at tingnan kung ano ang sasabihin nila. Tumango si Gerald sa kanyang sarili bago tumalikod ulit. Hindi sila kumain sa alinman sa mga shops sa Mayberry Commercial Street. Sa halip, pumunta sila sa isang ordinaryong restaurant na katabi mismo ng street na iyon. Nag-order si Sharon ng maraming masasarap na pagkain para kay Gerald. Sabihin mo sa amin, Gerald, paano ka naging napakayaman? Ang paksa ay nabanggit agad ni Lilian. Si Sharon ay nakinig din ng mabuti. Ito ang importanteng inaalala nila ngayon. Mayaman. Kailan pa ako yumaman? Wala akong pera. Pinigilan ni Gerald ang tawa niya habang nasasarapan sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Ang itsura nila ay nakakatawa at napakapangit. Hindi na siya nagalit. Sa halip, pakiramdam niya ay kaya niyang mapaglaruan ang sandaling ito, kaya simple ang sagot niya sa isang payak at kaswal na pamamaraan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga roasted pork knuckles at kanin bago niya ito tikman. Pff! Pilyo ka talaga, Gerald. Napakahusay mong umarte at nakikita ko ito, sabi ni Lilian habang tumatawa. Nag-aral siya ng art dati at kasama rito ang kaunting detre.
Hindi siya gaanong matigas kumpara sa dalawa. Habang nagsasalita siya, medyo kinurot niya rin ang hita ni Gerald. Ako wala talaga akong pera, sabi ulit ni Gerald. Kung wala kang anumang pera, paano mo nagawa bumili ng gamit na nagkakahalaga ng halos 7 hanggang $9,000 para makabili lamang ng mga cellphone? At saka, paano mo nabili ang 2 jade bracelet ngayon na wala kang pera? Ang isang dragon jade bracelet ay nagkakahalaga ng $32,000. Wala kang niloloko, Gerald. Umungol ng kaunti si Gerald habang patuloy ang nagtatanong sa kanya ay Lilian. Pasimple tumitig si Sharon kay Gerald habang nanlalaki ang mga mata niya. Ay, ang mga iyon. Ang pera na iyon ay hindi sa akin. Nagpapatakbo lamang ako ng ilang mga gawain para sa ilang mga tao. Ipapadala ko kaagad ang mga jade bracelet pagkatapos nito. Ayaw talaga ni Gerald na sabihin sa kanila ang totoo. Sa pamagitan ng pandaraya sa kanila, ang pinakamahusay na kalalabasan nito ay makikita niya na ipapagpatuloy nila ang pagtrato sa bawat isa na hindi magkakilala sa hinaharap. Asher, naintindihan ko. Kaya ang pera na iyon ay hindi talaga sayo. Nagpalitan ng tingin sina Lilian at Sharon. Parehas silang nakaramdam na parang isang malaking timbang ang inalis mula sa kanilang balikat. Sharon, maaari mo bang ipasa sa akin ang mga pork trotters doon? Hindi ko maabot iyan mula dito, sabi ni Gerald para makita ang kanilang reaksyon. Pita! Bakit kumakain ka pa ng mga pork trotters ngayon? Ikaw ba ay isang baboy? Ang dami mo nang nakakain. Tingnan mo ang pangit mong itsura ngayon, manhid na sinabi ni Sharon habang nakatingin kay Gerald. DMnet. Akala ko talaga mayaman ka noon. Iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit ka binisita noong una pa lang. Sa palagay ko, ikaw pala ay isang errand boy para sa ibang tao. Habang iyon ang mga saloobin sa ulo ni Sharon, sinimulan ni Lilian na dahan-dahang lumayo kay Gerald. Sa sandaling nakaupo siya sa napakalayo ay malamig niyang sinabi, ay, Gerald Crawford. Akala ko dati na kahit mahirap ka, magiging kapaki-pakinabang ka man lang sa hinaharap dahil magaling kang mag-aral pa rin. Pero ngayong nakikita kya, nararamdaman ko na mas magiging walang silbi ka lang sa hinaharap. Mukhang tatawagin siya sa kanyang buong pangalan ngayon. Hindi ba sinabi ninyong lahat na dapat tayong sumuporta sa bawat isa at magbigay ng mga tulong dahil lahat tayo nasa Mayberry City pa rin? Dahil malinaw na mas mahusay ang buhay nyo kaysa sa akin, pwede mo rin ba akong pahiramin ng pera? Kung tutuusin, 3 taon tayong magkaklase sa high school, tanong ni Gerald. Oh my God! Sa tingin mo matutulungan ka namin? Ano ang pwede mong gawin? Hindi mo na dapat pag-usapan ang tungkol sa ating mga araw noong high school. Hindi pa nga tayo masyadong nagkakausap. Bakit hindi ka na lang magpatuloy sa pakikipag-usap kay Sharon? Hindi ba kayong dalawa halos mag-asawa noon? Siguradong gusto ka pa rin ni Sharon. Kusa itong sinabi ni Lilian para marinig ni Hayward. Naintindihan ni Sharon ang sinusubukan niyang gawin. Anong ibig mong sabihin doon, Lilian? Paano ko magugustuhan si Gerald? Hindi ko siya gusto. Sa pagtatapos ni Sharon ng kanyang pangungusap, galit na hinampas niya ang mga chopsticks sa mesa. Nagsimula ng magtalo ang dalawa. Sinubukan lamang ni Hayward na sabihan sila na tumigil sa pakikipaglaban sa bawat isa. Ay, isang kasalanan na maging mayaman at gwapo na tulad niya. Hindi sila binigyang pansin ni Gerald at simpleng nagpatuloy sa pagkain habang tinatangkilik din ang buhay na kapaligiran. Sa isang saglit malakas na itinulak ang pinto. Maraming pulis ang biglang pumasok. Iyon ba sila? Malamig na tanong ng isang pulis habang nakaturo kay Gerald at sa iba pa. Sa sandaling iyon, maraming mga opisyal ng pulis ang naglakad sa kwarto kasama ang isang tao na itinuro sila. Sila ang mga iyon. Isang galit na boses ang nagmula sa isang taong may puting gasa na nakabalot sa kanilang ulo. Habang naglalakad siya palapit, sa wakas ay nalaman ng grupo kung sino ang tao na nakaturo kay Hayward. Ang pangalan niya ay Murphy, diba? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Medyo malinaw ang sitwasyon. Matapos atakihin ni Hayward si Murphy, siguro tumawag si Murphy sa pulis matapos magamot ang kanyang mga sugat. Tila na kaya ng mga pulis na sundan sila dito sa tulong ng mga surveillance camera sa Mayberry Commercial Street. Kung hindi iyon sapat, nagbook din si Hayward ng isang mesa sa isang restaurant na malapit sa Mayberry Commercial Street sa ilalim ng kanyang pangalan. O sige, kakailanganin namin kayong lahat na sumama sa amin, malamig na sinabi ng isang opisyal ng pulis. Parehong nagsimulang nagpanik sina Hayward at Sharon.
Kahit na naramdaman ni Hayward ay higit siyang superior ng ilang segundo noong nakaraan, ang kanyang mga aksyon ay bumalik para kagatin siya. Kung tutuusin, nag-crash siya ng isang base sa ulo ni Murphy kanina. Kahit na malinaw na balisa siya, sumagot siya ng malakas ang loob niya, "O naman, umalis na tayo. Pakakawalan din naman ako pagkalipas ng 2 oras. Oh, 2 oras lang pala. Matapos mong maglakas loob na patulan ang aking kapatid. Gusto kong makita na subukan mo ito." Sinabi niya sa isang malamig at mayabang na boses. Hindi nagtagal ay nagsimulang maglakad ang isang babae. Tumayo siya sa tabi ni Murphy. "Kapatid ko." "Iyon ang tao na umatake sa akin," sabi ni Murphy sabay turo kay Hayward. "Huwag kang mag-alala, ipinaliwanag ko na ang lahat sa inspektor. Siguro na itataguyod niya ang hustisya para sayo," sagot ng babae. Ang kakayahang bigkasin ang mga pangungusap na iyon lamang ang nagpatunay na ang pamilya ni Murphy ay may sapat na mga koneksyon upang gawing malala ang isang simpleng sitwasyon. Si Hayward ay nagsimulang makaramdam ng lalo pang kaba ngayon. Hindi rin inaasahan ni Sharon na si Murphy ay nagkaroon ng makapangyarihang kapatid. Habang inililipat ng babae ang kanyang malamig na titig mula kay Hayward upang tingnan ang iba pa na nakaupo sa parehong mesa, hindi niya mapigilan na may angat ang isang kilay sa pagtataka. "Gerald, anong ginagawa mo dito?" Si Gerald ay abala sa pagkain ngunit nang marinig ang kanyang pangalan at ang pamilyar na boses, tumingala siya. Kahit siya ay nagulat rin. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ay walang iba kundi ang pinsan ni Naomi, si Selena. Hindi talaga niya inaasahan na may connection rin si Murphy sa kanya. Alam ni Gerald na walang kapatid si Selena. "Pita!" Kasama siya sa gulo na ito, wala ng mga outsiders sa alitan na ito. Sa isang tabi ay ang kanyang mga kamag-aral sa high school habang sa kabilang panig ay ang mga kamag-anak at kaibigan ni Naomi. Hindi mapigilan ni Gerald na pilit na tumawa sa nakakatawang sitwasyon. "Huwag mo akong isipin, nakikisabay lang akong kumain." "Humph! Masaya kang kumakain kasama ang mga taong nambugbog sa aking kapatid. At syempre ang isang nakalulungkot na pulubi na tulad mo ay kasangkot din sa bagay. To think na inalagaan kita ng mabuti dati," malamig na sinabi ni Selena. Sa katunayan, mula pa nang yayain ni Selena at Naomi si Gerald at ang iba pa sa isang pagkain noon, sobra siyang nainis nang umalis si Gerald bago pa matapos ang pagkain. Ang nakakahiyang bagay ay una niyang binalak para sa kanyang mga kamag-aral na kumilos ng kahanga-hanga at ipakita ang kanilang lakas sa mga kaklase ni Naomi. Hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang naging mali sa araw na iyon. Ang ginawa lamang ng mga babaeng kaklase ni Naomi ay bumulong sa kanilang sarili at wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusalan pa nila. Sa huli, halos hindi man lang nila tiningnan ang kanyang mga kamag-aral. Sa madaling salita, nakakahiya ang buong oras na kumain sila. Siyempre, sinisi niya ang buong bagay kay Gerald sa hindi pagpapahalaga sa kanyang mga pagsisikap na hanggang sa ang iba ay nawalan na rin ng pakialam sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pareho silang magkikita ngayon. "Humph! Nandoon din ang taong iyon habang ako ay binugbog," sabi ni Murphy sabay turo kay Gerald. "Tama na yan. Wala ka nang sasabihin pang iba. Kung gusto mong magdagdag ng anumang maaari mong sabihin ito pabalik sa police station. Sa ngayon, lahat kayo ay sasama sa amin." Pagkatapos ay dinala muli ng pulis ang lahat sa kanilang mga police cars. Nanlumo si Gerald. Grabe ang kapalaran. Ano ang masasabi pa niya sa puntong ito? Pagdating sa istasyon ng pulis, nagsimula ng kunin ng mga opisyal ng pulisya ang kanilang statements. Dahil nandoon ang mga surveillance camera, hindi may tatanggi ni Hayward ang anumang bagay. Pagkatapos nito, ang 4 na tao ay inilagay sa isang maliit na silid habang hinihintay nila ang kanilang mga resulta. "Ano ang dapat kong gawin, Hayward? Sa palagay mo ay kakasuhan din ako? Kakakuha ko lang ng trabaho bilang guro at hindi ko pa nasisimulan ang aking unang araw sa trabaho. Kung kakasuhan ako, siguro napaalisin ako sa school." Sinabi ni Lillian habang nagsimula siyang magpapanik sa detention room. "Hindi ko talaga alam. Nasaktan talaga natin ang isang tao sa oras na ito at mayroon din silang matibay na katibayan. Yung Murphy na yun at ang kanyang kapatid na babae. Hindi ka panipaniwala ang ugali niya." Natahimik si Sharon ngunit malinaw na kinakabahan din siya. Ito ay dahil masasabi nilang lahat na si Selena ang hindi uri ng babaeng kayang-kaya nilang galitin. Habang iniisip ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, ang mukha ni Hayward ay namumutla ng konti sa oras na ito.
Pabalik-balik siyang naglalakad. Sa kabilang banda, medyo nadismaya si Sharon. Nalaman niya na ang kapatid na babae ni Murphy ay napakalakas sa Mayberry City. Siya ay may kakayahan din sa lipunan. Mangangahulugan ito na si Murphy ay isang tao rin na may kakayahan. Habang iniisip niya ito, nagsimulang makaramdam ng hiya si Sharon. Masyado ba siyang naging malupit kay Murphy? Paano kung ang hinaharap na mga nakamit ni Murphy ay kahit papaano ay nalampasan si Haywards? Kung iisipin, karamihan sa mga alam lamang ni Hayward ay kung paano magpakitang gilas. Si Murphy, sa kabilang banda, ay talagang isang may kakayahang tao. Habang iniisip niya ito, mas naging magulo ang naramdaman ni Sharon. Bakit? Napunta lamang siya sa 3 tao sa kanyang buhay. Ang una ay si Gerald, ngunit matagal na siyang nakamove on sa kanya. Ni hindi na siya interesado sa kanya. Ang pangalawa at pangatlo ay sina Murphy at Hayward. Ngayon, nararamdaman ni Sharon na sobrang nakakulong sa gulo na dinala niya sa kanyang sarili. Oh Sage. Huwag nang pag-usapan ito. Nasabi ko na sa tatay ko ang tungkol sa sitwasyon. Sigurado na makakaisip siya ng angkop na solusyon para mapalaya tayo. Wala ka ring criminal record kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Hayward habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Malinaw na tatangi si Murphy na tanggapin ang pag-aayos nito ng private. Kaya, tiyak na magkakaroon ng isang criminal record anuman ang mangyari, sabi ni Gerald na kanina pa natahimik. Ski! Manahimik ka na? Talagang gusto mong sabihin ang mga walang kwentang bagay. Ang mga taong nakakakilala sa iyo ay talagang malas. Sinermonan ni Lilian si Gerald. Tama na Lilian. Walang point na pagagalitan mo siya ngayon. Hayaan mong sabihin niya kung ano man ang gusto niya. Kung sa bagay, kami lang ni Hayward ang sumali sa laban. Sa palagay ko binibiro lang tayo ni Gerald sa puntong ito, sabi ni Sharon habang iginala ang mga mata kay Gerald. Ilang sandali pa ay dumating ang ama ni Hayward. Ang parehong partido ay dinala sa interrogation room para makipagtagpo sa isa't isa. 2 pulis ang naroon para mamagitan sa sitwasyon. Ang ama ni Hayward ay may ilang mga koneksyon din kung sa bagay, hindi lamang siya maaaring umasa sa Mayberry Commercial Group noong nag-away ang kanyang anak at binugbog ang isang tao. Ang paghingi ng tulong mula sa Mayberry Commercial Group ngayon ay nagbibigay lamang sa iba ng isang dahilan para maging maliit ang tingin kanila. Sa makatuwid, ang tatay ni Hayward ay maaari lamang umasa sa kanyang personal na mga relasyon at koneksyon. Dahil sa kawalan ng tulong mula sa Mayberry Commercial Group, ang magkabilang panig ngayon ay may parehong malakas na background na nagresulta para hindi umusad ang sitwasyon. Hindi nakatulong na ang kanyang anak ay hindi nasaktan habang si Murphy ay nabugbog ng husto. Kung sa bagay, kahit sino ang unang nagsimula ng away, ang may mas malubhang pinsala ay laging ang biktima. Tay, bakit ka tumahimik? Mayroon kang isang solusyon sa isip mo, hindi ba? Ayokong magkaroon ng isang criminal record. Ano ang gagawin ko kung mayroon ako? Masisira ang buong buhay ko, sabi ni Hayward, kinilabutan ang boses niya. Naunawaan niya ngayon na siya ay nasa kamay ni Laxilina at Murphy ngayon. Ako rin. Officer, maaari kang tumingin sa mga recording ng surveillance camera. Nadawit lang ako. Wala naman akong ginawa. Ako ay isang teacher at mangyaring huwag ako bigyan ng isang kriminal na record, nagmakaawa si Lilian. Napatingin siya kay Murphy na nakaupo sa tapat niya, magkaibigan kami bago mangyari ito, di ba Murphy? Nakalimutan mo na ba ang ating pagsasama? Hindi, syempre hindi. Ngunit bahagi ka rin ng dahilan kung bakit ako niloko ni Sharon. Kahit anong mangyari, tiyak na pupunta sa akin ang aking kapatid dahil sa pangyayari ngayon, determinadong sinabi ni Murphy. Bumuntong hininga ang tatay ni Hayward bago sumimangot at tumingin kay Selena. Miss Selena, alam ko na mayroon kang isang malawak na network ng mga koneksyon. Pero hindi mo dapat itulak ang mga tao sa problema na ito. May mga kakilala ako mula sa Mayberry Commercial Group. Nais mo ba talagang makialam ang mga tao mula sa grupo na ito sa sitwasyon na kinalagyan natin? Huwag mong subukang gamitin ang mga tao doon para takutin ako. Sa palagay mo ikaw lang ba ang may alam sa mga tao mula sa Mayberry Commercial Group, sagot ni Selena habang nakatingin sa kanya. Ang ama ni Hayward ay napangisi nang habang nagsisimula siyang makipag-ugnay sa mga tao mula sa grupi. Sinimulan ni Selena na gawin din ito, kahit na nakipag-ugnay din siya kay Naomi sa oras na ito. Ito ay dahil sa huling insidente,
ipinaliwanag ni Noami ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi pa ni Noami kay Selena tungkol sa batang may puting buhok kasama ang kanyang mga tauhan na nagmaneho sa maraming mga kotseng may batch para iligtas sila. Naomi, kakailanganin kong magulo ka ng kaunti. Mayroon ka pa bang kontak sa binata na nagligtas sa'yo sa huling pagkakataon? Maari mo ba siyang kontakin sa ngalan ko? Pinagtripan ng kapatid namin ang sitwasyon. Hindi ba sinabi niya sa'yo na maaari kang makipag-ugnay sa kanya kung nagkakaroon ka ng anumang kaguluhan sa hinaharap? Maaari mo bang hilingin ang tulong niya ngayon? Hello, Chairman Lloyd. Ako ang docking accountant para sa Your North Mountain. Naalala mo ba ang oras na iyon na nagsasabay mo kaming kumain? Naalala kong sinabi mo na maaari kitang kontakin kung nagkakaroon ako ng anumang problema. Dahil doon, tama o tama? Mayroon lamang isang maliit na issue sa ngayon. Ang parehong mga partido ay nagsimulang ipakita ang kanilang mga kahangahangang mga koneksyon. Sina Lilian at Sharon ay nakatingin lamang sa kanila na ilang sila. Wow! Parehong sina Hayward at Murphy ay may medyo komplikado na mga background. Akala ni Sharon dati na si Murphy ay isang binata lamang na maaari lamang magsikap at magpumigla sa ilalim. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay tila may napakalakas na koneksyon sa buong lugar. Mayroon pa siyang isang grupo ng mga tao na nagmamaneho ng mga kotseng may batch. Siya ay nabigla at kung may isang bagay na natutunan siya mula sa lahat ng ito ay ang buhay ay talagang puno ng mga tagumpay at kabiguan. Natutunan din niyang maliitin ang mga kabataan o mahirap na tao. Pagkatapos makapagpa siya ng 2 panig, parehas silang naghintay sa kakalabasan. Sa oras na iyon, kahit na ang mga pulis ay hindi mahuhulaan kung paano magtatapos ang sitwasyon. Ang mga resulta mamaya ang magpapasya kung ang mga kaganapan ngayon ay ilalabas sa publiko o mananatiling pribado. Sino kaya ang mananalo dito? Tahimik na bulong ni Sharon habang puno ng pag-aalangan ang kanyang puso. Sa isang sandali, siya ay pumapanig para kay Hayward na maging tagumpay, at sa susunod, inaasahan niya na si Murphy na paulit-ulit na nakatingin sa kanya na may naiibig na mga mata ang siyang magtatagumpay. Sa madaling salita, isang atake ng mga komplikadong emosyon ang bumubuo sa kanya. Habang patuloy na nagtataka si Sharon, naririnig ang mga yapak mula sa likuran ng pintuan ng interrogation room. Maraming mga yapak ang narinig sa katunayan, at lahat sila ay tila mabilis na gumagalaw. Hell yeah, tatay. Nandito ba si Chairman Lloyd? Tuwang-tuwa na tanong ni Hayward. Huwag mo ring pangarapin ito. Si Chairman Lloyd at ang iba pa ay hindi dumadalo ng pisikal para harapin ang mga ganitong bagay, sagot ng ama ni Hayward na may malambing na buntong hininga. Narinig ang kislap ng isang pagbubukas ng pinto. Isang pangkat ng mga nasa edad na pulis na pumasok kaagad sa silid pagkatapos. Sergeant Zales. Si Lieutenant Leeds, sigaw agad ng 2 opisyal ng pulis at sumaludo sila. Ang isang grupo ng mga kalalakihan ay sumusunod din sa likuran nila, nakakatakot na aura ang lumalabas mula sa kanila. Sergeant Zales. Ako ang tumawag kay Chairman Lloyd, tuwang-tuwa na bati ng ama ni Hayward sa sandaling nakita niya ang kaakit-akit na babaeng pulis. Lieutenant Leeds. Nakipag-ugnay na rin sa panig ng biktima si Miss Naomi. Ang taong binugbog ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Miss Naomi. Sabi ni Selena habang huminga ng malalim. Kahit ay Go ay tinawag niya dito. Dati, nahirapan siyang maniwala sa kwento ng kanyang pinsan nang idagdag sa equation ang batang may puting buhok at si may batch. Gayunpaman, alam na niya ngayon na ang kapatid na babae ng kanyang pinsan ay tiyak na mas malakas at may kakayahan kaysa sa kanya. Ang sumunod ay isang maikling serye ng mga paliwanag, parehong partido na nagpapahayag ng kanilang posisyon sa 2 pinuno. Kung ano ang pinag-uusapan ni Chairman Lloyd at kung ano ang nakababatang kapatid. Officer Wiles, sapat mo bang naitanong sa kanila kung ano ang totoong nangyari? Tanong ni George. Meron ako. Si Murphy ang nagsimula sa buong bagay sa pamagitan ng pagpindot kay Sharon sa Trinity Jewelers. Ang sumunod ay tinawag ni Sharon si Hayward upang talunin si Murphy. Kaya't dahil ang alinmang partido ay handang mag-back down, wala talagang point sa pagpapasya kung ang bagay na ito ay dapat na maayos ng pribado o publiko. Dadaan lang sila sa mga normal na pamamaraan, pagpigil sa administratiba at parusa rin. Ang lahat ng mga nanggugulo ay dapat i-detain, malamig na sabi ni George. Sa sandaling iyon, ang pagkalito ay sumailalim sa parehong partido. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ka ba nandito upang tumulong? Tanong ni Selena. Hindi niya talaga inaasahan ang sagot na iyon. Ang isipin na ang kanyang pagtitiyaga ay talagang magpapakulong sa kanyang nakababatang kapatid. Ano ang nangyayari dito? Ito ba talaga ang kapangyarihan ng kanyang kapatid? Kung hindi, sino pa ang makakuha ng at na pumunta rito? Ikaw si Gerald Crawford, tama. Ilang tao pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa paligid ng silid hanggang ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Gerald. That would be me, sabi ni Gerald habang tumatango. Ang totoo, si Gerald ay nakipag-ugnay kay Harrison nang mas maaga pa habang siya ay nasa kots pa rin ng pulisya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang buong sitwasyon. Malinis si Gerald dahil wala naman talagang malilim na nangyayari, at wala siyang nagawa kahit anong bagay na dapat tandaan sa eksena. Gayunpaman, nakakagulat pa ring makita ang at ng personal. Una nang inaasahan ni Gerald na si Harrison ay makikipag-usap sa mga opisyal ng pulisya sa kanyang ngalan. Aba, saksi ka lang sa kasong ito, kaya hindi mo na kailangang manatili pa rito. Maaari kang umalis. O sige, salamat sa lahat ng iyong problema. Wala nang sinabi si Gerald at pasimpleng naglakad siya palabas ng istasyon ng pulisya, na iwan ang iba na pipi. Ito ay malinaw na tulad ng araw ngayon. Ang grupo ng mga tao doon ay dumating para kay Gerald. Tulad ng kung hindi ito malinaw na malinaw, ang mga kalalakihan na may malakas na aura ay ganap na hindi pinansin ang iba pa sa istasyon ng pulisya habang sila ay lumingon upang umalis kasama si Gerald. Ski! Naramdaman ni Selena na namula ang kanyang mukha sa isang cocktail na hiya, pagkabigla, at sorpresa. Ganon din kay Sharon at Lilian. Lahat sila ay naiwang walang imik. Si Gerald ay tila may napakahusay na koneksyon at relasyon. Mula sa kanilang pag-ugali sa kanya kanina, halata na ang kanyang mga koneksyon ay mas mahusay kaysa sa ama ni Hayward at maging kay Selena. Sino nga ba si Gerald? Lahat sila ay sabay na iniisip ito ng sabay. Ang mga bigat na naangat mula sa kanilang mga dibdib ay tila muling lumitaw, sa oras na ito ay maaaring mas mabigat pa. Hindi inaasahan ni Selena na makakuha ng ganoong sampal sa kanyang mukha na ganito. Bukod sa nakakaramdam ng hiya, nagsisimula na rin siyang medyo kabahan. Lahat ng mga babae ay nararamdaman ng parehong damdamin. Kinilabutan sila habang iniisip ang tungkol sa posibilidad na isang big boss si Gerald. Nang umalis si Gerald sa pintuan ng police station, nagulat siya nang makita na si Wesley, mula sa Bureau of Commerce, ay naghihintay para sa kanya sa isang sasakyan sa labas mismo. Sumakay si Gerald sa sasakyan. Ngumiti si Wesley bago sinabi, Mark Crawford, naging eyewitness ka lang kaya bakit ka pa nakakulong? Hahaha. Alam ni Gerald na totoo ang sinasabi niya pero patuloy na iginiit ni Selena na siya ay kasabwat sa bagay na iyon. Huwag mo nang banggitin, may maliit siyang galit sa akin. Hindi kinakailangang masuri ni Gerald ang mga detalye, kaya simpleng sagot lang ang ibinigay niya. I see, naiintindihan ko. Oo nga pala, Mark Crawford, mayroong isang bagay sa aking isipan na hindi pa rin ako sigurado kung dapat ko ba itong sabihin sa'yo, nakangiting sinabi ni Wesley habang patuloy siyang nagmamaneho papunta sa university para kay Gerald. Si Gerald ay may magandang impression kay Wesley. Siya ay isang tunay na leader na gustong paunlarin at tulungan ang development ng negosyo sa Mayberry City na lumago. Dahil dito, lumapit ng konti si Gerald para ipakita na nakikinig siya. Ito na nga. Noon, ang business management team ay nakatanggap ng isang task indicator para palakasin ang urban at rural economic construction. Siyempre, kinakailangan ang kooperasyon ng Business Bureau Management. Kaya binalak kong mag-set up ng ilang mga pilot projects sa ibang mga bansa, city, at municipalities. Masyado na kitang inaabala, Mark Crawford. Kaya nagpasya akong maglagay ng ilang mga investment sources sa ilang iba pang malalaking grupo. Napagkasunduan na ang lahat. Well, sinong nag-akala na ang Ray Group ay biglang gumuho ng ganyan ilang araw lang ang nakalipas? Ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng chain reaction, at maraming iba pang naugnay na mga kumpanya ang naapektuhan dahil sa kaganapang yon. Kung tutuusin, lahat ng aming original investment ay nawala ngayon, nang ganoon na lang sabi ni Wesley habang pilit siyang ngumiti. Hindi sigurado si Gerald kung tatawa o iiyak siya. Kung sa bagay, siya ang nag-utos na sirain ang Ray Group. Gayunpaman, tila ang pagkasira sa grupo ay nagdala rin ng gulo sa maraming iba pang mga tao. Ito ang gusto kong sabihin, Mark Crawford. Nalaman ko na ang hometown ay isang bayan sa Serene Country sa baba ng Mayberry City. Tiningnan ko ang lokasyon ng impormasyon at transportasyon doon at mula sa nahanap ko,
ito ay talagang napakahusay. Kung gusto mong mag-invest ng mga development enterprises doon, kakailanganin lamang ng ilang taon para mapabuti ang ekonomiya ng Seren country. Naturally, magbibigay din tayo ng lahat ng mga resources bilang isang form ng suporta. Sinusubukan ni Wesley na mag-invest si Gerald sa proyekto. Alam ni Gerald kung gaano kahusay si Wesley kaya wala talagang problema dito. Tatapusin niya ang kanyang examination ng 7 araw pa. Matapos niya doon, si Gerald ay magkakaroon ng mas maraming libreng oras sa mga darating na buwan upang ituon ang kanyang atensyon sa pagpapaunlad ng mga proyekto. Bukod pa doon, dati nang naisip ni Gerald ang tungkol sa pag-invest sa kanyang hometown dati. Plano na sana niyang kausapin si Wesley tungkol dito, ngunit lumapit sa kanya si Wesley. Hindi niya sinira ang orihinal na planned investment ni Wesley na kaya walang nakitang dahilan si Gerald na tanggihan talaga ang kahilingan nito. Bukod pa doon, ang halagang hinihiling ni Wesley ay hindi malaki para kay Gerald. Sa gayon, sumang-ayon kaagad si Gerald sa kanyang proposition. Pagbalik sa kanyang kwarto, nakakita si Gerald ng isang ligtas na lugar para mailagay ang mga jade bracelets na binili niya. Si Harper at Benjamin ay abala sa pag-aaral noong panahong iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagbibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Tinatawagan siya ng kanyang kapatid na babae na si Jessica. Dahil hindi magiging madali para sa kanya na kausapin si Jessica sa dormitoryo, pumunta na lang si Gerald sa banyo. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, darating dapat ngayon ang kanyang kapatid na babae. Sinasadya ni Gerald na makipag-usap din sa kanya. Pagkaalis niya, 5 tao na orihinal na nag-aaral sa dormitoryo ay agad na inilapag ang kanilang mga aklat. Ang isa sa mga lalaki ay lumipat pa para bantayan ang pintuan. Harper, tingnan mo yan. Bumili na naman siya ng ilang totoong mamahali na mga bagay. Kung tama ang hula ni Hailey at Alice, si Gerald talaga si Mark Crawford. Magagawa naming magkaroon ng isang mas mataas na status kahit na tumabi lang tayo sa kanya. Sabi ni Benjamin habang tumatawa. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mag-romantis, kasama si Gerald, ay nagnakaw ng pagkain mula sa isa't isa o kinuha ang mga gamit ng bawat isa. Mayroong 0 na pagkakasala sa kanilang kasalukuyang ginagawa. Karagdagan pa doon, naging interesado sila ngayon at masigasig na tinanggal ang takip ng totoong pagkatao ni Gerald ngayon. Oo nga eh. Inaasahan ko talaga na tama ang hula ni Hailey at ng iba pa. Sabi ni Harper nang nakangiti habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Ang kanyang mga salita ay taos-puso dahil si Harper ay talagang magiging masaya para kay Gerald kung ang tsismis ay naging totoo. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Harper ng video call sa WeChat. Sa pagtingin sa pangalan ng kontak ng tumatawag, nakita niya na si Hailey iyon. Harper? Harper, bumalik na ba si Gerald? Kakauwi niya lang kanina pero nasa banyo siya ngayon. May dala siyang 2 boxes ng mga mamahaling bagay. Hoy, gusto ko rin itong makita. Sa oras na ito, ang kasama ni Hailey ang sumabad. Sa likuran, makikita rin si Alice na may nagtataka na mukha. Malinaw na hanggang sa matuklasan nila ang totoong pagkatao ni Gerald, ang mga taong ito ay hindi makakatulog ng maayos. Lalo na si Alice. Ang isang araw ay maaaring makaramdam ng isang buong taon kapag ang isang tao ay nakadarama ng pag-asa at si Alice ay nahirapan sa oras na ito. Dapat ba siyang humingi ng tawad kay Gerald? Ngayon na wala si Mila, may pagkakataon bang makipagbalikan siya kay Gerald? Ngunit paano kung si Gerald ay hindi si Mark Crawford at isang mahirap lang talaga siya? Pita! Nabaliw siya sa tanong na ito. Hoy Benjamin! Buksan ito para makita ko kung ano ang binili niya. May! Napakaganda ng jade bracelet na iyon. Parehong nagulat ang lahat nang makita nila ang nasa loob ng box. Ang resibo na kasama dito ang sobra nilang kinagulat. Ang 2 bracelet ay nagkakahalaga ng higit sa $40,000. Uy, gusto rin namin makita. Nagsimulang tumalon at sumigaw si Jaislyn sa kabilang bahagi ng screen. Inilabas ni na Harper at Benjamin ang mga jade bracelets bago pinakita ito sa kanila sa pamagitan ng kamera ng kanyang cellphone. Ang iba pang mga romate ni Gerald ay nagpatuloy sa pagtingin sa mga kahon. Kahit ang mga boxes ay hindi mukhang mura. Ang lahat ngayon ay kumbinsido tungkol sa isang bagay. Mayaman si Gerald. Iyon ay isang hindi maikakailan na katotohanan. Sa sandaling iyon, ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng pintuan ay nagsimulang bumulong ng mabilis, pabalik na si Gerald. Ibalik niyo ito ng mabilis.
Agad na binaba ni Harper ang video call habang ang iba pang mga lalaki ay dali-dali na inilagay muli ang mga pulseras sa kanilang original na boxes. Nang buksan ni Gerald ang pinto upang makapasok sa dormitoryo, nakita niyang nakatayo ang lahat ng kanyang mga kaklase. Lahat sila ay nabigla habang nakatingin sa kanya. Ito ay isang nakakapagtaka na eksena para kay Gerald kaya't simpleng ngumiti siya at nagtanong, "Ano? Nakikita niyo ba ang pera sa mukha ko? Gerald, sabihin mo sa amin ang totoo. Mayaman ka ba talaga?" nagtataka na tanong ni Harper. As if na nagkaroon ako ng pera noong una pa lang, mabilis na sinabi ni Gerald. "Pita! Sinusubukan pa rin niyang itago sa atin ang katotohanan. Brothers, magkaisa tayo at bugbugin natin siya." Pagkatapos ay binuhat siya ni Harper at ng ibang mga lalaki nang magkasama bago dinaganan ang kanyang mga braso at binti sa isang kama. Pinihit nila siya at tinanggal ang pantalon bago pinalo at kiliti siya ng walang awa. Okay? Okay? Suko na ako. Mayaman ako. Itigil niyo na yan. Alam ni Gerald na hindi na niya ito pwedeng itago at walang point na subukan itong itago pa. Mukhang ang lahat ng kanyang kamakailang kakaibang pag-ugali ay nakakuha ng pansin ni Harper at Benjamin. May karapatan silang mag-alinlangan. Kung sa bagay, paano siya biglang yumaman ng ganoong kabilis mula sa pagiging mahirap na mag-aaral? Ano pa, hindi lang siya mayaman. Powerful din siya. Orihinal na hindi plano ni Gerald na sabihin kay Harper at sa iba pa ang totoo. Natatakot siya na ang brotherly affection na nararamdaman nila sa kanya ay titigil sa sandaling ang pera ay dumating sa usapan. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa katotohanan na siya talaga si Mark Crawford. Sa kabila nito, ang kanyang roommates ay nakaisip na mayroong isang mataas na pagkakataon na siya talaga si Mark Crawford. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa nila, tumanggi si Gerald na ibunyag kung sino talaga siya at hindi aminin ang anupaman, kasama na kung paano siya biglang yumaman. Walang magawa si Harper at ang iba pang mga lalaki. Kahit na nagpatuloy silang maglaro ng sandali, lahat sila ay totoong naging masaya para kay Gerald. Para naman kay Gerald, nakakpa siya na siya ng matagal na ang nakalipas na siguradong matutulungan niya ang lahat ng kanyang mga roommates sa kanilang karyer sa hinaharap. Kapag ang sitwasyon ay huminahon ng kaunti, ang mga batang lalaki ay nakikipaglokohan na nag-blackmail kay Gerald habang tinatalakay nila sa kanilang sarili kung paano nila gugugulin ang mga susunod na araw sa paaralan ng magkakasama. Lahat ng nasa dormitoryo ay tumulong kay Gerald dati. Sa makatuwid, wala siyang nahanap na issue sa trato nila na ganito. Nang matapos na nila ang pag-revise at pag-aaral, si Gerald at ang mga lalaki ay lumabas para magsaya. Kumain, uminom at nagpakasaya bago tuluyang bumalik sa dormitoryo upang magpahinga. Habang nangyari ang lahat ng iyon, ang nilalaman ng sinabi ni Jessica sa kanya kanina ay naiwan pa ring hindi pinag-uusapan. Kanina noong si Gerald ay nakapasok sa banyo, doon niya sinagot ang tawag ni Jessica. Gusto niyang tanungin ang kanyang kapatid na babae kung darating siya at kung kailangan niya itong sunduin. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay hindi masyadong inaasahan. Hindi na siya makakapunta dito. Gerald, isang mahalagang bisita ang dumalaw sa bahay natin at hiniling ako ni Papa na samahan ko sila. Mukhang hindi kita mabibisita. Sinabi sa akin ni Papa na sabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Naintindihan ko. Hayaan mo na? Si Gerald ay medyo nabigo. Kung sa bagay, na-miss talaga niya ang ate niya. Hoy, naalala mo ba na ang ating ama ay may dating kapatid at comrade in arms noong nasa bahay tayo sa Mayberry City? Oo, sabi ni Gerald habang tumatango. Ito ay isang mahabang kwento na narinig niya mula sa kanyang ama sa telepono noon. Bahagi ng kwentong iyon na kinasasangkutan ng kanyang ama na sinasabi sa kanya na ang pamilyang Crawford ay palaging may isang paraan ng pagtuturo sa kanilang mga anak na makaligtas sa kahirapan. Ang kanyang ama ay hindi exemption doon. Noon, ang kanyang ama ay nabuhay sa kahirapan at nabigo siyang makapasa sa entrance examination para makapasok sa university. Sa makatuwid, pinilit siya ng lolo ni Gerald na maglingkod bilang isang sundalo sa army. Doon, nakilala niya ang kanyang comrade in arms. Matapos ang pagpasok niya sa army sa loob ng 2 taon, bumalik siya sa kanyang bayan at naging magsasaka. Kailangan niya ang pera dahil mahirap siya. Kahit papaano, nagawa niyang mag-ipon ng sapat na pera para mabuksan ang isang steamed bun shop at tumigil siya sa pagsasaka noon. Gayunpaman, dahil hindi ugali ng kanyang ama na hinayaan lang ang isang magnanakaw na makatakas kapag nakakita siya ng ganitong tao, sisiguraduhin nito na warakin ang buhay ng magnanakaw.
Bilang isang resulta, kinailangan niyang isuko ang kanyang steamed bun shop sa kanyang tatay bilang kabayaran. Noon, marami na rin siyang nahiram na pera at maraming utang sa ibang bansa. Ito ay isang punto sa kanyang buhay kung saan siya ay sobrang naghirap hanggang sa wala na siyang pera para ipagdiwang ang bagong taon. Wala nang ibang pag-asa, nagpasya siyang hanapin ang Comrade in Arms niya. Ang kanyang kasama sa loob ay nanirahan sa loob ng bansa at nagmula sa isang medyo mayamang pamilya. Parehong mga civil servants ang kanyang mga magulang kaya natural na nagkaroon sila ng magandang buhay. Gayunpaman, sa tuwing makakarating ang kanyang ama sa address na ibinigay sa kanya, hindi naman niya makita ang kanyang Comrade in Arms. Sobra itong nakakadismaya noon. Sobra silang malapit sa isa't isa. Gumawa pa sila ng isang kasunduan na ang kanilang mga magiging anak ay magiging magkapatid din kung ang isa sa kanila ay nanganak ng isang batang babae, sila ay magiging mag-asawa pagdating ng panahon. Maliwanag na ang kasunduan na iyon ay isang biro lamang sa kanyang kasama. Mula noon, hindi na niya sinubukan pang makipag-ugnay sa kanya. Sa wakas, nang ang kanyang ama ay nasa tamang edad na 22 years old na, sa wakas ay sinabi ng lolo ni Gerald sa kanyang ama na siya ay talagang mayamang tagapamana. Ang kanyang ama ay pinamunuan para magsimula sa isang negosyo bago siya tuluyang magmana ng yaman ng pamilyang Crawford. Nang ipinanganak sina Gerald at ang kanyang kapatid na babae, ay sa wakas ay bumalik sila sa kanilang bayan. Pareho nilang kontrolado ang kanilang mga negosyo sa malayo, habang nagpaplano din ng wastong sistema ng kahirapan para maturuan ang kanilang mga anak. Malinaw na naalala ni Gerald na ang kanyang mga kapitbahay, sina Mer Winters at Mars Winters, na nag-alaga kay Gerald at sa kanyang kapatid na babae malaking bahagi ng kanilang pagkabata. Palaging abala ang kanilang mga magulang na kumita ng pera sa ibang bansa para mabayaran ang mga utang ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay babalik lamang upang dalawin sila ng 2 beses o 3 beses sa isang taon o higit pa para suriin ang kanilang progress. Iyon ay isang buod ng lahat ng nangyari. Para naman sa kanyang ama na sa wakas ay makikipagtagpo muli sa kanyang kasama, inabot ito ng handa na si Gerald na simulan ang kanyang buhay sa high school. Dinala siya ng kanyang ama upang makipagtagpo sa kanyang dating Comrade in Arms. Naalala ng ama ni Gerald na sinabi ng kanyang Comrade in Arms na mahusay siya sa kanyang pag-aaral. Gusto niya ngayon na tulungan si Gerald na maghanap ng magandang paaralan. Nang sa wakas ay nakalok nila ang kanilang mga mata sa parking lot ng bahay ng kanyang Comrade in Arms, sinabi lamang ng kanyang Comrade in Arms na siya ay abala sa isang meeting sa oras na humingi ng tulong ang kanyang ama. Pagkatapos ay binago niya kaagad ang paksa at sinabi sa kanyang ama na makipagkita sa kanya minsan sa hinaharap para alalahanin ang nakaraan. Sa huli, nakapasok si Gerald sa isang prestiyosong high school sa pamagitan ng kanyang sariling magagandang marka. Ang Comrade in Arms ng kanyang ama ay tila may napakataas na katayuan at normal lang na mababa ang tingin nito kay Gerald at sa kanyang pamilya. Iyon lamang ang impresyon na personal na impresyon ni Gerald nang makilala niya ang Comrade in Arms ng kanyang ama. Anong meron dito, ate? Tanong ni Gerald habang nilayon niya ang kanyang sariling saloobin sa sandaling ito. Well, sa nakikita mo, parating sinasabi ni Papa na namimiss niya ang mga dating kaibigan niya. Gayunpaman, alam mo na palagi siyang walang pakialam sa katanyagan at kapalaran. Ngayon na ang ating sistema ng pagtuturo ng kahirapan ay natapos na, hindi maginhawa para kay Papa na bumalik sa Mayberry City upang bisitahin ang kanyang dating Comrade in Arms sa personal, dahil sa napakataas na katayuan ni Papa at iba pa. Oo, alam ko na ang tinaguriang Comrade in Arms niya, ay palagi tayong minamaliit pati na rin si Papa, pero si Papa ay gusto pa rin makita ang mabuti sa mga tao. Dahil hindi ako makakabalik sa personal na gumawa ng kahit ano ngayon, kakailanganin kong iwan sa iyo ang bagay na ito ngayon. Dahil mananatili ka sa Mayberry City upang ayusin ang ilan sa mga bagay sa negosyo sa summer vacation, subukang kumuha ng ilang araw ng pahinga upang umuwi at manatili doon ng sandali. Habang nandyan ka, pwede mong bisitahin ang dating kaibigan ni Papa pati na rin ang kanyang espesyal na kaibigan. May ipapadala ko sa lalong madaling panahon. Maglalaman ito ng impormasyon sa pakikipagkita nyo at address ng espesyal na kaibigan din dito. Hindi mo pa nakikilala ang espesyal na kaibigan. Kung may magagawa ka para makatulong sa sitwasyon, gawin mo ito. Dahil din sa matagal tayong inalagaan nila Mer Winters at Mars Winters, baka magtayo sila ng isang bila sa bundok. Tiyaking bibigyan mo ang kanilang mga anak ng kaunting pera para matulungan din sila. Well, kailangan ko nang umalis ngayon, bye. Binaba agad ang tawag matapos siyang mabigyan ng napakaraming mga tagubilin. Natuliro si Gerald sa sandaling ito.
Sino ang espesyal na kaibigan ng kanyang ama? Napagtanto niya na ang pag-iisip tungkol dito ay hindi makakatulong, kaya umiling lang siya bago bumalik sa dormitoryo. Lahat ng nangyari pagkatapos ay nangyari tulad ng sinabi kanina. Sa kasalukuyan, ang gabi ay tahimik habang ang mga lalaki ay tahimik na natutulog. Umaga ng sumunod na araw, pumunta si Gerald sa library dala ang ilang mga aklat sa kamay para mag-aral. Marami ng mga tao doon kahit na maaga pa. Pasimple lang na naglakad si Gerald papunta sa dati niyang lamesa sa bintana. Pagkakita na lang niya sa pamilyar na mesa, naalala niya bigla si Gia. Kung sa bagay, dito sila unang nagkita. Gusto niyang ibigay sa kanya ang jade bracelet na binili niya para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya nakita si Gia sa kanyang karaniwang mga dinadaanan at wala rin siyang contact information sa kanya. Ang kanyang pangalawang misyon sa library ay para makita kung sa wakas ay makakasalubong na si Gia muli. Matapos makaupo, madalas siyang napapatingin sa taas na para bang may hinahanap siya. Sa habang ginagawa niya ito, ilang magagandang mga babae na nakaupo sa ibang sulok ng library ay patuloy na pinagmamasdan ang mga kilos ni Gerald. Hoy, hoy! Sino sa palagay mo ang hinahanap ng nakalulungkot na jerk? Tanong ng isa sa mga babae habang nakangiti. Hindi ko alam. Hindi ba sinabi ni Gia na nosebleed siya sa unang pagkakataon na nakita niya si Gia? Siguro nasasabik siya sa kanyang bango. Sa tingin ko hindi ito ang totoong nangyari. Oh? Bakit hindi nagkakanosebleed ang mga lalaki noong nakita nila ako noon? Hindi ba, Gia? Tingin ko hinahanap ka niya. Ang mga babae ay nagpatuloy sa pag-uusap ng tahimik sa kanilang sarili. Namumula lang si Gia habang nakaupo siya doon. Nakaramdam siya ng kahiyan noon sa library noong si Gerald ay nagkaroon ng nosebleed. Ngayon ay lalo siyang nahiya sa kanyang mga kaibigan na palaging inaasar siya tungkol dito. Nag-aaral na sana sila ngayon. Noong kinaumagahan, tinulak ni Tammy si Gia ng marahan bago niya tinuro ang pinto. Nakita ni Gia at ng kanyang grupo ng mga kaibigan si Gerald na papasok na bitbit ang kanyang mga libro. Mukhang naghahanap siya ng isang tao bago siya nagpasya na umupo. Ang kanyang mga quirky na aksyon ay nag-udyok sa mga babae para pag-usapan siya. Hoy, Gerald, sigaw ni Tammy. Dahil tahimik sa library, narinig agad ni Gerald ang tawag nito. Nang siya ay tumingala, nakita niya si Tammy na nakatayo sa malayo habang sininyasan siya nito sa kamay na lumapit. Nakita ni Gerald si Gia at ang iba pang mga babae ay nakaupo din doon. Natuwa si Gerald na sa wakas ay natagpuan niya si Gia. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanila. Hoy Gerald, sino nga ba ang hinahanap mo mula nang pumasok ka sa library? Nandito rin ba ang mga kaklase mo? Nakangiting tinanong ni Tammy pagkalapit ni Gerald sa kanilang mesa. Ha? Hindi sagot ni Gerald na kinakabahan. Pita! Pinagmamasdan nila ako mula nang umakyat ako sa library. Sino pala ang hinahanap mo? Hahaha. Sabi ko na nga ba? Hinahanap mo si Gia, hindi ba? Sinusubukan mong hanapin siya sa library. Sabi ni Tammy habang tumatawa. Tinakpan niya ang kanyang bibig para matiyak na hindi siya masyadong malakas. Sandali na napahinto si Gerald. Wala siyang magandang kumebak sa sinabi ni Tammy. Sigurado na medyo nakakahiya para sa isang tao na basahin siya tulad ng isang bukas na libro ng napakadali. Itinaas ni Gia ang kanyang muka para tumingin kay Gerald, isang halo ng pag-aalinlangan at pag-asa ang lumalabas sa kanyang muka. Iniisip niya kung tama rin ang sinabi ni Tammy. Oo, inaamin kong hinahanap ko si Gia. Nasira ko ang bracelet mo noong nakaraang araw at gusto kitang bayaran, sabi ni Gerald na parang nakakaawa siya. Oh? Hindi mo kailangang gawin yon, Gerald. Ang bracelet ay hindi ganun kamahal, ilang libong dolyar lang. Pero sa totoo lang, hinahanap din kita. Gusto kong magpasalamat ng maayos sa'yo para sa tulong mo nung isang araw. Sinabi ni Gia na sa una ay medyo natulala sa kanyang pagtatapat, bagaman mabilis itong naging ngiti nang malaman ang tungkol sa tunay na hangarin ni Gerald. Siyempre, hindi niya sinasadya na maging bastos sa kanyang pahayag. Ang ilang libong dolyar talaga ay wala sa isang tulad ni Gia na may mahusay na pamilya. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ito nasabi ng kaswal. Dahil gusto mo ring magpasalamat kay Gerald. Ganito na lang dahil medyo maaga pa, malamang hindi ka pa nakapag-breakfast, hindi ba Gerald? Nagkataon lang na ang isang bagong breakfast shop ay nagbukas sa tabi mismo ng university.
Bakit hindi tayo mag-usap at kumain ng breakfast doon, sabi ni Tammy habang nakangiti. Binibigyan ka ng pagkakataon na ilibre ang 6 na mga babae ng breakfast, Gerald. Mas mahusay mong samantalahin ang opportunity na ito, dagdag niya sabay ngumisi. Sige ba? Tara na, sagot ni Gerald habang tumatango. Hindi tayo kailangang ilibre ni Gerald. Ako na ang sasagot ng lahat ng mga order niyo ngayon, sagot ni Gia, makikita ang nagmamalasakit sa kanyang mukha. Sa nasabing iyon, lahat sila ay sumang-ayon at sabay silang umalis sa library. Mauna na kayong mga babae, may kailangan akong kunin sa dormitory. Huwag kayong mag-alala, hindi ako tatakas, sabi ni Gerald bago humiwalay sa grupo ng mga babae sa ngayon. Bumalik siya para kunin ang jade bracelet. Gusto ni Gerald na ibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon para hindi na niya maramdaman na may utang siya kay Gia. Si Gia ay totoong maganda at tiyak na siya ang uri ng babae na maaring iparamdam sa sinumang lalaki ang isang matinding pakiramdam sa isang tingin niya lang. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.